Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 20 verses 1 to 6. Sabi dito, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan chapter 20 verse 7 to 12. Kung ang isang ama ay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak niya, siya ay tinutularan sa pagluklok ng hari upang igawat ang kahatulan. Walang matatagong anumang kasamaan. Sino ang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis at di namumuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Ang mandaraya timbangan ay mandaraya sukatan, kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Kahit na ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita, pareho si Yahweh ang siyang melikha. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 20, talata 13 hanggang 18. Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas, ngunit pagtalikod ay ipinamamalitang nakabarat. Ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya. Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. Amen. Good morning po sa ating lahat. Patuloy po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs chapter 20 verses 19 to 24. Ang sabi po dito, ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Ang perang hindi pinaghirapan, kung gastusin ay walang hinayang. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, tutulungan ka ni Yahweh sa kanya ka magtiwala. Si Yahweh ay napupuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid, ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 20 verses 25 to 30. Silo nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan, banal nga at magsiyasat pagkatapos ng mga panata. Ang pantas na hari ay nagpapapanabog ng masama at dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapahaligi sa hari at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang loob.
Ang kalwalhatian ng mga binata at ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.